Katatapos nga lang dumede nitong aking baby kaya ito hinele-hele ko muna ng kaunti para makatulog ulit. Sabi nga ng matatanda, wag daw sanayin sa karga ang baby dahil kapag nasanay na, mahihirapan na daw dahil ayaw na nga magpababa. Kaso nga lang, hindi na talaga ako naniniwala sa kasabihan na yon. Alam niyo naman, minsan lang naman sila bata at kapag malaki na sila, hindi na nga natin makakarga. Kaya habang bata pa sila, isinusulit ko na nga habang kaya ko pa silang kargahin. Kung pwede nga lang, palagi ko na lang siyang karga at hindi ko na nga bibitawan. Paano ba naman ang sarap-sarap naman talagang yakapin ng baby? Lalo na nga at panglas na baby ko na nga ito at hindi na nga masusundan. Minsan talaga hindi maiiwasan na may miss natin magkaroon ng baby. Masarap magkaroon ng baby kaso nga lang hindi pwedeng padamihin. Lalo na ngayon mahirap ang buhay tapos mahirap pa magbuntis. At syempre kapag magbubuntis ka ay paglalaanan mo talaga yon at pag-iipunan. Kaya mahalaga talaga ang family planning lalo na sa panahon ngayon. Hindi naman ako against sa mga nagpaparami ng anak. Opinion ko lang naman yon, base din naman yon sa buhay namin. Dahil hindi naman kami mayaman para magparami ng anak. Tama na talaga sa amin ng tatlo at yun naman talaga ang gusto ko noon pa. Eto nga at nakatulog na si baby kaya inihiga ko na dito sa higaan niya. Ganyan talaga ang trabaho niyan pagkakatapos dumede ay natutulog na nga kaagad. Ang laking bagay nga din kapag breastfeeding tayo, bukod sa nakakatipid ay healthy pa si baby. Bihira lang sa mga nanay ang magkaroon talaga ng gatas. Meron talagang mga nanay na hindi talaga nagkakaroon ng gatas. Yung tipong ginawa na nila ang lahat pero wala talaga at wala talagang lumalabas na gatas sa kanila. Kaya swerte pa rin tayo mga nanay na may gatas. Sa panganay ko nga nahirapan din ako magkagatas noon at kinabukasan pa nga bago ako nagkaroon ng gatas na madami. Pero kahit walang lumalabas na gatas sa akin noon, hindi ko talaga siya pinadede sa bote at inintay ko talaga na magkagatas ako. May gatas naman pero kaunti talaga kaya kaunti talaga yung nadedede niya at nakakaawa talaga siya noon. At nung madami nang ang gatas na lumalabas sa akin ay grabe tuwang-tuwa talaga ako noon. Buntis pa lang talaga ako ay ang goal ko na talaga ay magpa-breastfeed dahil napakahirap talaga ng buhay namin noon ng asawa ko at ayaw na ayaw ko talagang makaranas ang anak ko na walang madedede. Kaya thankful talaga ako dahil bukod sa nakatipid na ako ay healthy pa ang mga anak ko. Habang natutulog nga si baby ay nagligpit lang ako ng kaunting kalat sa kwarto namin dahil may mga tubal ng damit doon. Kumikilos naman ako pa konti-konti pero hindi naman ako nagbubuhat ng mabibigat. Hindi pa nga din ako nagluluto at ang asawa ko pa nga rin ang nagluluto. Pagkatapos nagluto nga ng spaghetti ang hipag ko kaya ito kumain muna ako habang natutulog si baby. Eto nga lang ang problema kapag breastfeeding, mayat maya talaga gutom tayo. Sabi nga nila kapag daw natutulog ang baby ay sabayan mo nga daw sa pagtulog. Kaso nga lang, ewan ko ba kapag tulog si baby ay hindi talaga ako nakakaramdam ng antok. At kung kailan gising na nga siya ay saka pa ako aantukin. Kagaya ngayon, gising na nga siya at nagpupo siya kaya papalitan ko na ng diaper.